Okay mga boss idol, so start na tayo sa tutorial natin sa pagpapalit ng timing chain sa Badjari. At dito pa lang nga boss idol, no, natanggal ko na yung oil filter, pati na-drain ko na rin yung oil. At tatanggalin din natin tong dalawang cap nut ng dalawang oil cooler. At tanggalin na rin natin tong wire ng oil sensor. Sa mga old model, hinuhugot lang to, pero sa new model, pinuputol natin yung wire. Pinuputol ko yung wire ng oil sensor sa mga bagong unit dahil medyo masilan yung sensor. Ayan, so tanggalin na natin yung dalawang cap nut. So gamit pala tayo ng 13, no? So ang ginamit ko pala ay 13 na L-type. Pwede po tayong gumamit ng socket o di kaya back wrench. Sa lahat po ng Badja ay same lang lahat ng proseso sa pagpapalit ng timing chain. Mula sa carb, old model, facelift, maxima at cargo, same lang po sila lahat. Ayan, tanggalin lang natin tong oil cooler. Tapos meron pala tong dalawang bronze washer mga boss idol. So apat to lahat, magkabilaan po kasi to sa kanyang oil cooler. At ingatan po natin na wag natin maiwala dahil posibleng mag-leaking ang ating oil cooler pag wala itong bronze washer. Ngayon naman ang gagawin natin ay isasabit lang natin itong oil cooler para hindi siya sagabal pag binaklas na natin yung cover. At pwede na natin simulan tanggalin lahat ng mga bolt na 8mm. Ayan, so ginamitan ko ng power tools para mas mabilis yung pagbaklas natin. At sa mga bolt naman na hindi kayang gamitan ng power tools, so gamit ko pala ay 8mm na L-type. Yung maiksi lang. Ayan, so make sure lang natin na natanggal natin lahat ng mga 8mm na bolt bago natin kalasin yung cover. Ayan, at natanggal na natin lahat ng bolt. So ang gagawin naman natin ay tatanggalin natin yung clutch cable dito sa kanyang makina para tuluyan na natin mabaklas yung kanyang cover. At tatanggalin naman natin yung strainer, pati itong may spring na pisa na to. At pati na rin yung bearing dito sa kanyang clutch assembly. At bago natin tanggalin yung mga nut dito sa kanyang clutch at saka sa kanyang pinion gear, tatanggalin lang muna natin itong kanyang oil pump. So gamitan natin to ng impact screw. Dahil medyo matigas tanggalin yung kanyang mga screw bolt. So ang gagawin natin mga boss idol ay gamitan natin ng impact screw. Pag medyo matigas, pukpukin lang natin yung impact screw para lumambot yung kanyang screw bolt. So yung isang screw bolt ay malambot lang, pero dito sa iba ay medyo matigas. Kaya ang gagawin ko ay pupukpukin ko yung impact screw para lumambot yung screw bolt. So ganyan lang gagawin natin mga boss idol. Pag nakaharang yung plastic ng gear ng oil pump, ikutin lang natin ng konti yung kanyang clutch para hindi sagabal yung gear ng oil pump. Yan, so impakin lang natin para lumambot, so para matanggal natin siya na maayos. Kasi pwede mabasag yung gear ng oil pump pag pinilit natin na hindi masyadong nakapasok yung kanyang impact screw. Ayan, so natanggalan natin yung tatlong screw bolt, saka pwede na natin tanggalin yung oil pump. So tatlo lang siya mga boss idol, no? Dalawang maiksi, tapos isang mahaba. Yan, at pwede na natin tanggalin yung dalawang 20 na nut. Yan, at gamitan natin siya ng power tools. So ito pala sa power tools na gamit natin ay 800 Newton to. So mas malakas to compare natin dun sa luma natin na power tools. Tignan nyo, nabasag yung 21 ko na sakit. Normal lang po yan na medyo matigas yung nut ng lining. Kaya pag masyado matigas yung nut ng lining, gagamitan natin siya ng puller. So hindi na kinaya ng sakit. Kahit gaano katigas yung nut ng lining ay kayang-kaya dito sa ating power tools. Kita nyo naman sa kanilang pormahan mga boss idol, napakalaki ng power tools natin na bago. Yan, at nanghiram lang tayo ng 21 na sakit sa ating kasamahan. Ayan, tanggal na yung nut. At pwede na natin kunin yung clutch lining assembly. At dito naman sa kanyang pinion gear ay medyo matigas din to. So sisikwatin natin siya ng back wrench. Ayun, no, tumalsik. Lagpot siya mga boss idol. Ganyan lang ginagawa ko mga boss idol para matanggal yung pinion gear dahil medyo matigas siya. At meron tong dalawang kunya dito mga boss idol, pero tatanggalin lang muna natin yung isa pang natitirang gear. Dito naman ay medyo malambot na to compare natin dun sa naunang gear. Yan, di ba? Malambot lang. So next naman ay kukunin natin yung dalawang kunya. At ingatan na rin natin na hindi natin maiwala yung dalawang kunya. So ito po yung itsura niya mga boss idol. Ito po siya na parang half moon. At pwede na tayo mag-proceed doon sa taas. At lipat na tayo dito sa taas. Unang gagawin natin, tatanggalin natin tong Allen bolt dito sa kanyang lock ng spark plug cap para matanggal natin yung spark plug cap. Ayan, at maluwag na siya, so kakamayin na natin. So ganito pala itsura niya mga boss idol, maliit lang siya. At tanggalin lang muna natin yung spark plug para matanggal natin yung spark plug cap. So gamit tayo ng deep socket na 16 para sa kanyang spark plug. Yan, at para matanggal natin yung spark plug cap, gamitan natin ng pliers. Hugutin lang natin, medyo matigas din to. Kaunting pasensya lang para matanggal natin yung spark plug cap dahil medyo matigas to. Yan, at kita natin may kunting tama na yung kanyang spark plug cap. At ngayon naman itatanggalin na natin yung bolt dito sa kanyang timing gear. Gamit tayo ng 12 na socket. At pwede na natin tanggalin yung timing gear pati yung timing chain. Tanggalin na rin natin tong tensioner. Dalawang 8mm lang na bolt yung tatanggalin natin. At yung 10mm naman na bolt dito sa kanyang tensioner ay luluwagan lang muna natin dahil dyan tayo mag-a-adjust ng kanyang tensioner. At kunin na natin yung sirang timing guide. So may lock siya dito. Hugutin lang natin. So ito yung lock niya. At pwede na nating tanggalin yung kanyang timing guide na sira. So yan mga boss idol, nasira na yung kanyang timing guide dahil sa maluwag na timing chain. At posible rin ikabutas ng ating spark plug cap pati ating makina pag pinayaan natin na maluwag yung ating timing chain. Okay mga boss idol, so start na tayo sa pagkakabit ng timing chain. At sa pagkakabit ng timing chain mga boss idol, tinatanggal natin tong oil cooler pati na rin yung cover dahil nandito yung kanyang flywheel sa ilalim. So sa flywheel kasi natin makikita yung kanyang top. Pero sa akin hindi ko na binabaklas, dito na ako kumukuha ng top sa kanyang
crankshaft. So, ang guide ko dito, yung dalawang lalagyanan ng kunya. Pag nakataas yung dalawang lalagyanan ng kunya, so nakatap na rin yung ating crankshaft. Pero wag niyo po yung gayahin yung tekniko dahil mas maganda pa rin kumuha ng tap doon sa kanyang flywheel mismo. At ito po yung dalawang lalagyanan ng kunya mga boss idol na sinasabi kong guide ko para maging tap siya. So, yung butas na yan, itatapat na natin dito sa gitna ng kanyang cylinder block at saka cylinder head. Pero doon sa kanyang flywheel, pag binaklas natin yung cover, makikita natin yung letter T doon na nakatapat doon sa kanyang gitna rin ng cylinder block at cylinder head. So, yun po yung tunay na tap mga boss idol. Ayan at ikakabit na natin yung bagong timing chain. Ihulog lang natin siya dito. Tapos, ikakabit natin siya doon sa kanyang timing gear doon sa ilalim. Ayan, so nakatap pa rin siya. So, ikakabit ko na yung timing gear. So, ganito yung magiging itsura niya mga boss idol. Oh. Nakasentro talaga siya sa gitna. So, yan po yung tap niya mga boss idol. At dito naman sa kanyang timing gear, so may nakatatak po na letter T. At yan po dapat yung nakataas mga boss idol. Sa gitna po ng ating cylinder head nakatapat. Kabit lang muna natin to habang nakatap naman yung ating crankshaft. Ayan, so naikabit na natin at nakatapat na siya sa kanyang tap. Pati na rin dito sa kanyang crankshaft ay nakatap pa rin, hindi gumalaw. Ayan, so lagyan na natin to ng bolt at lipat na tayo dito sa baba ulit. Unahin na natin buuhin dito, ikakabit lang muna natin yung dalawang kunya. At yan po yung itsura ng ating dalawang kunya mga boss idol. Yan po kasi magsisilbing stopper ng kanyang gear dito sa kanyang crankshaft. Una natin ikakabit tong gear na malaki at dito naman dadaan yung kunya. At i-make sure natin na nakapasok siya dito at hindi nalaglag yung kunya. So same lang silang dalawa mga boss idol, no? May lock siya sa kanyang kunya. Yan at pwede natin ikabit yung medyo malaking gear. At i-make sure na rin natin na hindi malalaglag yung kunya. At successful yung pagkabit natin ng gear. At pwede natin isunod yung isang pinion gear. So ganyan yung itsura niya mga boss idol sa naunang gear mga boss idol. At dito sa pinion gear, hindi na tayo mahirapan ipasok to. Hindi na malalaglag yung kunya. So dalawa yung nut natin mga boss idol, no? Yung makapal dito sa kanyang pinion gear at yung manipis naman ay sa kanyang lining side. At yan, so napalitan na natin ng bagong lining, no? Para naman sa pagkabit ng lining, may video ako dyan mga boss idol. Hanapin nyo na lang sa tutorial ko. Yan, so nakabit na natin siya na maayos at ikabit na rin natin yung nut. At higpitan na rin natin to bago natin ikabit yung kanyang oil pump gear. Ayan, at kakabit na natin yung kanyang oil pump gear. So tatlo yung kanyang screw bolt, yung mahaba ay dito yan sa baba. At yung dalawang maiksi ay doon yan sa taas. At higpitan na rin natin. Ayan, so nakalimutan pala natin ikabit yung timing guide, no? Natin papasok lang muna natin yung kanyang guide tapos yung kanyang lock. Pwede naman natin ipasok yung timing guide dahil wala pa naman siyang tensioner. At pwede na natin ibalik yung mga pyesa. Yung pin dito na may spring, bearing ng clutch assembly, at ang kanyang strainer. At pwede na natin ikabit yung kanyang bagong gasket. So nilagyan ko pa yan ng grasa mga boss idol. Hindi po ako gumagamit ng gasket maker o gasket all. Grasa lang yung nilalagay ko mga boss idol. At make sure na rin natin na yung dowel niya ay nakalagay ng maayos na posisyon. Dahil yan yung magsisilbing guide niya dito sa kanyang cover para maipasok natin na maayos yung kanyang cover. At pwede na nating takpan at ikabit na rin natin yung mga bolt niya. At fast forward na tayo dahil medyo mahaba na yung video natin. So skip na natin to pagkakabit ng mga bolt. Ayan, at balik na tayo dito sa taas ulit. So ang gagawin natin dito mga boss idol ay higpitan na natin yung bolt dito ng kanyang timing gear. Pwede na natin ikabit yung spark plug cap at ang kanyang lock na Allen bolt. At pag na-lock na yan, kapit na rin natin yung spark plug. Yan, at higpitan na natin yung spark plug. At ang panghuli, yung kanyang tensioner. So tatanggalin natin yung 10mm na bolt para ma-adjust natin yung kanyang toser. So dito sa kanyang toser mga boss idol, no, auto adjust to. At kailangan natin ng flat screw na maliit. Ikutin lang natin pa kanan para iiksi yung kanyang toser. Tingnan nyo mabuti mga boss idol. So umiksi siya mga boss idol. Pakanan yung ikot natin mga boss idol bago natin to ikabit dito sa kanyang cylinder block. Ayan, so goods na yan. Kabit lang natin tapos higpitan na natin yung dalawang screw bolt na 8mm. Ngayon na may tutulak na natin yung toser ng tensioner. So pakaliwa naman yung ikot. So mapapansin natin dyan. So sisipa yung kanyang timing guide, no? Tapos hihigpit na yung timing chain. So ganyan lang po mga boss idol. At dahil naikabit na natin yung lahat ng pyesa at sarado na rin yung lining side. So ang last na gagawin natin ay mag-tune up na tayo. At itap lang natin to ulit para makapag-tune up na tayo. Sa tune up tutorial naman ay mayroon din akong video. Hanapin lang po natin sa video ko mga boss idol. Dahil medyo mahaba na yung video natin. At yan lang muna mga boss idol. See you in my next video mga boss idol. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta mga boss idol.